Hindi po madali ang sumampa sa andas ng buong Nazareno. Pero hindi ito inuurungan ng mga babaeng deboto na ngayon ay sumasabak na rin sa balyahan makalapit lamang sa imahe at matupad ang kanilang panata. Nagpapatrol si Jeff Canoy. Taon-taon walang sinasanto ang mga sumasabak sa paligid ng andas. Sa dami ng debotong nag-aasa makalapit at makahawak sa poon kahit saglit, bugbog ang katawan, sapul ang mga kasukasuan, at literal na makapigil hininga ang balyahan. Sa lubid pa lang na panghatak sa andas, hindi na mabilang ang nasasaktan, lalo na kapag umotso o pumulupot ito. Pero excited ang mga bagito tulad ni Nicole. Tuwing kakantsawan, mas tumitindi raw ang kailangang patunayan. Bakit ka sasala ngayong taon? So lang po experience may kasama yung iba't ibang klase. Hindi po lahat ng mga may hirap pang lalaki lang. Kayang gawin namin mga babae. Tinitingala niya ang mga veteranang tulad ni Teresa, babaeng deboto na 6 na taon nang sumasampa. Sabik din si Teresa dahil nung 1 taon hindi raw siya nakasama dahil buntis. Kumpara raw sa mga lalaking deboto, mas marami silang kailangang alalahanin. Nariyan ang paniguro na hindi sila mahubaran sa pag-akyat. Talon ako, tapos may lob akong cycling. Talaga prepared talaga. Prepare. Sabay pumasok sina Teresa at Nicole sa paligid ng andas. Wala nang oras para maisip ang kaba. Paparating na ang poon. Ito yung kailangan suungin ng lahat ng mga deboto para makalapit lang doon sa andas. Habang papalapit, kita ang ilang mga babae na buong tapang na humahatak ng lubid. May isa bumangga pa sa ere sa isang deboto sa pagbitaw ng andas. Maya-maya pa nagtangkang umakyat si Nicole. Pero bago makakapit sa andas, nabitawan. Si Teresa nakatabi niya, sumabit sa andas at ibinulong ang kanyang panalangin. Hirap. Nakaginhawa ko. Pero ang ilang kasabay nila hindi pinalad, nawalan ng malay. Sadyang ganyan nga raw talaga ang traslasyon ng Nazareno. Babae o lalaki, veterano o bagito, susuong kahit na delikado, lalaban kahit mahirap, sa pagbabakasakaling makaramdam ng kaunting ginhawa. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Sa ilang pang balita, inspeksyon ng Energy Department ang mga gas stations na nagtaas ng presyo na dahil daw sa bagong excise tax. Ang grupo naman ng mga independent oil players ay posibleng sa weekend pa magbabago ng presyo. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Ang istasyong ito ng Shell sa Magallanes sa Makati ang isa sa binisita ng mga tauhan ng DOE. Nagtaas na kasi sila ng presyo ng diesel at gasolina, kaya umabot na sa lagpas 50 pesos ang gasolina at mahigit 40 pesos naman ang diesel dahil sa bagong buwis. Medyo humina po yung benta namin. Gawa po nung medyo mas mataas kami ng presyo sa ibang hindi pa nakakaubos ng mga produkto sa mga istasyon nila. Chinek ng mga taga-DOE kung totoo nga bang bagong stock na ang ibinibenta at kung may karatula na umiiral na ang bagong excise tax sa istasyong ito. Sabi nga nila, na-deplete na as of January 6 pa. So right now we will be gathering the data and then sooner or later ibabangga natin dun sa available din data natin sa office. Hindi pa alam ng mga motorista na ang pinapakargahang estasyon ay nagtaas na pala ng presyo dahil sa bagong buwis. Hirap din yung kumpanya namin. Sana naman, huwag naman nila taasan na ganun kataas. Pamasahe, tataas din. Everything magiging part ng pagtaas ng gasolina. Ibang team naman ng DOE ang nagpunta sa istasyong ito ng Petron sa Pasig na nagmahal na rin ang presyo dahil sa bagong excise tax. Sa tala ng DOE, 50 istasyon na ng Petron sa buong bansa ang nagpataw na ng bagong buwis. Pero karamihan sa mga independent players hindi pa nagtataas presyo dahil sa excise tax. Expected ko niyan, maybe either on maybe January 14, at the most siguro January 16, we will see an increase in the price of retail price of gasoline.
Babala ng DOE, siguruhin lang ng mga oil companies na ubus na nga ang lumang stock at may nakapaskil na karatula sa istasyon na gumagana ng excise tax sa produkto nila. Pero ilang araw na lang mauubos na rin ang limitadong supply ng lumang stock ng ibang gasolinahan kaya pare-pareho ng tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero habang wala pa sa pinakamalapit sa inyong gasolinahan, may panahon pa para magpa-full tank. Alvin Chico, ABS-CBN News. Extended ang Metro Manila Film Fest sa ilang sinihan at tumabo na ng mahigit 1 billion pesos sa takilya. May bago naman romantic film si Bella Padilla. Pero sa tunay na buhay, zero pa rin ba ang kanyang love life? Nagpapatrol, Mario Dumawal. Good news sa buong movie industry ang pahayag ng pamunuan ng Metro Manila Film Festival na lumagpas ng 1 billion pesos ang overall box office gross sa huling araw ng Film Fest nung linggo. Sa huling kwenta ng MMFF Executive Committee, umabot na ng 1 billion 40 million pesos ang kinita ng Film Fest na halos pantay sa record ng MMFF 2015. Mas magandang balita na extend ang showing ng Film Fest entries sa ilang piling sinihan. Nagpasalamat sila sa suporta ng publiko sa 43rd MMFF. Pero kahit tapos na ang Film Fest, tumanggi muna ang Executive Committee na irango ang kita ng entries ng All of You, Haunted Forest, Ang Larawan, Meant to Be, Dead Ma Walking, Siargao, Ang Panday at Ang Revenger Squad. Kasunod naman ng 100 tula para kay Stella, may bagong pasabog si Bella Padilla na isa pang kakaibang love story. Sorpresang leading man niya si Carlo Aquino sa Meet Me in St. Gallen. Magkasintahan sila na 3 beses lang nagtagpo para sa isang hindi malilimutang pag-ibig. Nag-shooting sina Bella at Carlo sa Switzerland noong Pasko, kasama si Direk Irene Villamor na nag-direct din ng hit movie ni Bella na Camp Sawi. I'm so happy kasi how many people get chances to play extremely different roles. Bella is very easy to work with. Isa sa mga highlight ng karera ko. Dahil sumugal sila sa akin, dahil sobrang laki ng pagkakataon. Sa gitna ng tagumpay na nanatiling happily single si Bella, base sa Instagram post ng bakasyon niya sa niebe, beach at bundok, solo lagi si Bella. I do enjoy now myself as company. Direk Irene kept on repeating this to me because this is a line in the movie na solitude is different from loneliness. Mario Dumawal, ABS-CBN News.